Part 4. 2 linggo ang nakalipas mula nang dumating kami dito sa Spain. Sasabihin kong hindi naging madali ang mga araw na lumipas. Gabi-gabi akong umiiyak habang naiisip ko siya. Pero para sa kaligtasan ko ay mas pinipilit kong umiwas sa kakaisip sa kanya. Pero ang ending, hinahabol ko ang hininga ko dahil sa mga hikbing na kumakawala sa bibig ko. Napabuntong hininga ako bago manalangin. Pagkatapos ko ay agad ako nag-ayos ng sarili. Nasa isang private room ako ng hospital ngayon na pag-aari mismo ni Doc. Raggy Apollo pala ang pangalan ni Doc. Sa tagal niyang nagtatrabaho sa akin bilang private doctor, ay ngayon ko lang nalaman ang buong pangalan niya. May pag-aari naman pala siyang hospital dito sa Spain, pero bakit mas pinili niya pa ang magtrabaho at magstay sa Pilipinas? Ipinili ko na lang ang ulo ko. Lumakad ako sa harap kung saan nakalagay ang salamin. Tinignan ko ang mukha ko. Maga ang mga mata. Halatang oras-oras umiiyak, payat at maputla. Hinawakan ko ang dibdib ko kung saan nakasentro ang puso ko. Ngayon ang araw na ooperahan ako. Hindi ko na nakilala pa o nakita man lang ang donor ko. Gusto ko sana siyang pasalamatan. Pero ang sabi ni Papa ay tumatanggi din daw itong magpakita sa akin. Heart transplant ang kailangan kong gawin dahil para maagapan pa ang sitwasyon ko. Kaunti na lang ang oras at maaaning sa susunod na atakihin ako ay hindi na ako makakasurvive. Ramdam ko nga at madalas na naninikip at sumasakit ng puso ko na halos minuto-minuto na lang. Gusto ko mang mamatay na lang pero ayokong iwan si Papa at manindigan hindi ako handang hindi siya muling makita. Maya-maya lang ay pumasok sa kwarto si Papa kasama si Doc at Butler Patrick na tahimik lang sa likod. "You're so strong, anak." Agad na sabi ni Papa sa akin bago ako niyakap. Pinapaalalang malakas ako at lumaban. Tinapik naman ako sa balikat ni Doc na agad niya akong inahalayan palabas. Nang makarating kami sa operating room ay agad akong pinapasok sa loob. Pero bago ako makapasok ay sinigurado kong hindi umaalok si Papa. Kilala ko si Papa, kung ano-ano na yung mga pumapasok sa isip nun panigurado. Nang makaayos ako ay namuo ang kabang naramdaman ko. What if paggising ko hindi na siya ang mahal ko at paano kung hindi na siya maalala ng bagong puso ko? Napatingin ako kay Doc, nangiti niya ako, sinisiguradong maayos lang ang lahat. Ipinikit ko mata ko matapos kong maramdaman ang tumusok na bagay sa braso ko na gawa ng kasamahan ni Doc. Unti-unting lumabo at nandilim ang paningin ko. Doc Radley point of view. Nawala na ng malay si Danica. Naaawa ako sa kalagayan niya, lalo na sa mga pinanggagawa sa kanya ng asawa niya. Sinanyesan ko si Almira, ang isang kasamahan ko, para ayusin na ang lahat. May ilang minuto pa bago ko sisimulan ng operasyon. Lumabas ako sa room at pumunta sa locker. Kailangan kong kunin ang isang gamit ko na naiwan ko doon. Wala na din sa labas ang papa ni Danica pati na din yung butler niyang mahangin. Ipinili ko ang ulo ko dahil naisip ko naman ang taong yun. Mas gwapo pa naman ako doon, kaya nga madaming nagkakandara pa sa akin kahit pa nasa Pinas ako. Papalapit na ako sa locker nung mapansin kong parang may nakasunod sa akin. Hindi ko na lang din pinansin dahil wala din naman akong pakialam. Agad kong binuksan ng locker ko nung natapat ako dito. Hindi ako naglalagay ng gamit ko na iba sa office ko. Hindi ko din alam kung bakit. Isasarado ko na sana ang locker ko nang biglang may sumarado agad nito at ipinaharap ako sa kanya sabay ng pagsandal sa akin sa locker. Pag-angat ko ng tingin dito ay ang seryosong mukha niyang bumungad sa akin. Inilagay niya pa ang 2 kamay niya sa gilid ko. Kino-corner ako. Napalunok ako dahil doon. Patrick? Hindi ko ipinahalata ang kaba na nararamdaman ko. Sinubukan ko siyang itulak pero walang epekto sa lakas na meron siya. Tiningan ko ang paligid pero kaming 2 lang talaga ang nandito. Nilipat ko ang tingin sa kanya at masama siyang tiningnan. "Anong kailangan mo?" Matapang kong saad. Matagal pa siyang nakatitig sa akin bago sumagot. "Make sure to success the operation. She need to survive." Madiin niyang sabi sa akin. Wala atang tiwala sa akin tong tao na to. Makakaasa ka.
Talagang gagawin ko ang lahat makaligtas lang siya. Saad ko at itinulak siya ng buong puwersa. Oo, buong puwersa talaga. Dahil kahit lalaki ako, walang tama yung lakas ko sa kanya. Di hamak na mas malaki sa akin yung katawan ng isang to. Mabuti naman at natanggal ako sa pagkakakorner niya. Tiningnan ko ulit siya. Don't mind and think about me or about what I did. Just focus on her operation. Napataas naman ang gilay ko sa sinabi niya. Pinagsasabi nito, wala siyang kwenta para isipin ko. Tsaka ang hindi ko naman too close. Tumango na lang ako at inayos ang coat ko. Wala na akong oras para patulan siya. Ang professional, mauuna na ako. Madiin kong saad sa kanya. Pero bago pa man ako makatalikod sa kanya ay hinila na naman niya ako paharap sa kanya at nanlaki na lang ang mata ko nang hinalikan niya ako. OMG! Naramdaman ko ang labi niyan pilit hinahagod ang bibig ko. Hinila niya pa ako kaya napasinghap ako dahilan upang upasok niya ang bibig ko. Nanatili akong tulala. Munting unggol na lumabas mismo sa bibig niya. Mula doon ay natauhan ko at agad siyang tinulak. Pinahidan ko ang bibig ko nang makawala ako sa kanya. Ano ba? Ano bang ginagawa mo, pre? Galit kong saad sa kanya ngunit ngumiti siya ng nakakaloko. Pinadigigilan kong ilapat ang kamao ko sa kanya dahil inaalala kong may operasyon pa akong gagawin. Baka hindi ko siya tigilan kakasuntok. Bakla ka ba? Bigla ko nalang naitanog dahilan para mawala ang ngiti sa labi niya. Hindi ako. Ikaw kasi, madiin niyang saad. Aba, ako pa ang bakla kung upakan ko kaya to? Mariin kong pinunasan ang bibig ko na ikinadilim at ikinadiin ng titig niya sa akin. Buwesit ka! Kung gusto mong manghalik, wag sa akin. Mag-150 ka dun sa katuulol. Malakas kong sabi sa mukha niya. Hindi ko na hinintay na makapagsalita pa siya dahil may kailangan pa akong gawin. Buwesit siya. Putragis, kinuha pa first kiss ko na para sa crush ko lang sana. Buwesit. Agad-agad akong tumalikod at umalis kahit ramdam ko ang mga pamatay na titig niya sa akin. Napailing ako. Tsk, hindi ko aakalaing pati lalaki mabibihag sa kagapuhan ko. Pagpasok ko sa operation room ay, hiwain niyo na ang tiyan niya at ipalit ang puso ng donor. Agad kong sabi na ikinabigla nila. Well, kung nagtataka kayo kung bakit nagtatagalong lang ako, yun ay dahil na din sa mga Pilipino ang karamihan sa nagtatrabaho dito. Overseas Filipino workers sila. Gulat na sabi ni Almira. Nakahanda na ang lahat at oras na din para sa operasyon. Mamaya ko na operahan yan, magulo ang isipan ko. Sunod ko na saad. Pero Doc Radley, hindi po pwede. Mawalang galang din po Doc, pero ngayon na po dapat. Kung ayaw niyo po Doc, tatawang ako ng ibang Wag na, ako na. Ihanda niyo na. Pero wag kayong maingay kapag namaday to. Malinaw ko na saan habang nakaturo kay Danica. Hindi niya naman ako naririnig eh. Nagtinginan naman silang tatlo bago hinanda ang lahat. Tila naguguluhan at natatakot sa magiging resulta ng operasyon. Tisk. Tiningnan ko muna ang mukha ni Danica bago ako naglagay ng gloves. I'm sorry, yung butler mo kasi. Mahinang bulong ko. Pumesta na ako bago ko itinapat ang ilaw sa kanya. I'll do everything for you to survive, Danica. Gantihan mo asawa mo. Inayos ko na din ang mask at ang mga tools habang inaayos naman nila ng machines. Kutsilyo! Saad ko. Doc? Saan ni Almira? Si Almira ang scrub nurse ko. Ang scrub nurse ang in charge of sterilizing and preparing tools for operation. Gawain niya yun. Bilang karagdagan, ang scrub nurse ay may pananagutan para sa pagpasa ng mga tool ng cardiothoracic surgeon sa panahon ng operasyon. Kagaya nga ngayon. Joke! Sabi ko yung panghiwa. Agad-agad naman nitong kinuha ang gagamitin ko at sinumulan ko na ang gawain. 2 taang nandito ngayon, ang donor at ang patient. Lalaki ang donor ni Danica at wala itong sakit. Pero ang sabi niya, gusto niyang i-donate ang puso niya kay Danica. Siguro ay may pinagdadaanan siya at may mga tao talagang gustong sumuko na sa buhay. Maigi ang tingin ko sa aking ginagawa. Basic open heart surgery makes use of 57 different types of practical or basic metal instruments, including machinery. Kaya dapat alam mo ang bawat gamit ng tools. And I'm not afraid of blood too, kaya nga nag-search yun eh. Calpel? Pag-abot nito ay agad ko itong ginamit. Scissor, sabay lahat ng kamay ko. Tiningnan ko ang machine na nakakonekta sa buhay niya.
Ito ay normal. Makalipas ang 8 hours. Congrats! The operation is successful, Doc. Agad na bati nila sa akin nang matapos ang operasyon. Napangiti ako. Gaya ng sinabi ko, gagawin ko lahat. Wala akong gusto kundi ang mailigtas ang buhay ng tao. Thank you. Good job too. Aalis mo ako, make sure to check her. Pagpapaalala ko, nagpasalamat naman ako sa kanila ulit at lumabas ng room. Nababuga ako ng malalin. Great job, Radley. Doc, how's the operation? May daughter? Agad akong napangiti nang sumalubong sa akin ang papa ni Danica. It's successful, sir. Maayos na ang kalagayan niya. Hihintayin na lamang natin siyang magising. Nakangiti ko pa ding saad. Napatawa naman ako nang niyakap ako nito at umusal ng pasasalamat. Pero nawala ang ngiti sa labi ko nang nasa harap ko din pala yung baklang butler ni Danica. Muling nagpasalamat sa akin ng papa ni Danica at sinabing may pupuntahan lamang siya. Hindi pa pwede pumasok sa room ni Danica dahil kailangan pa namin siyang ilipat at may naka-assign na room para doon. Tumanggi ako dito at nyumiting muli. Salamat, Doc. Maaasahan ka talaga. Just like Butler Patrick. Napanggiwi naman ako nang pati siya ay nasali. Magiging maayos na din ang anak ko. Dugtong niya pa bago nagpaalam. Halata sa kanyang mga mata ang iyak at saya. Gayunman, sobrang saya ko din para sa kanya. Nang makalis na siya ay napatingin ako sa taong may sala. Sinamaan ko siya ng tingin pero ngumiti lang siya at sinabing, "Great job, baby. Inspired by my kiss, ha?" Pinakyuan ko naman siya agad nung ikinasama ng tingin niya. Sumunod na lang kaya siya dun sa amo niya. "You don't have a respect." Madiing sabi niya. Ako pa? Look, pre. Mas karespe-respeto naman ako sa'yo. Pagmamalaki ko sa kanya. I'm a doctor and you're just a butler. May halong pangmumunsya ko pang sad. Gagantihan ko lang naman siya, pero ako yung taong gumaganti sa salita at hindi sa kilos. Naman ako ata ugali kong mapanglait sa tatay ko eh. Iniinsulto mo ba ako? O gusto mo lang ulit matikman ang labi ko? O ba, loko din to ha. Hindi ako pumapatol sa lalaki pre. Kung gusto mo sobra pa sa halik, mag 150 ka doon sa kanto. Agad kong saad. Tumaas naman ang kilay niya. Pagod pa naman ako dahil sa operasyon at kailangan ko pang mamonitor si Danica. Pero heto ako ngayon nakikipagtalo sa taong kumuha ng first kiss KO. Pero syempre, hindi ko sasabihin sa kanya yun. Tos, makaisipin niya pang mahina ako. Sadyang matino lang akong tao. Kailangan din, reserve as virgin ako for my future wife. Hindi ako bakla, ikaw. Saad naman niya. Putragis, saan ba nito nakukuha ang mga pinagsasabi niya? Hindi ako bakla, mister. Malakas kong sabi sa kanya. Buti na lang walang tao naglalakad niyan sa hallway. Kung meron man, halos hindi nakakaintindi ng Tagalog. Then why did you seduce me? May kalakasan niya ding saad. Aba, at saan ko naman siya inakit? Isipin pa lang nandidiri na ako. Gonggong, kahit kailan hindi kita inakit, oy. Ngayon ko pa nga lang din siya nakilala eh. Di ko naman to nakikita pag nagpapacheck sa Danica sa hospital ko sa Pilipinas. Sa kotse, umupo ka lang sa lap ko at inakit niya ako. Problemado niyang saad. Stress na stress ang damoho. Syunga, ikaw ang tumulong at humila sa akin para hindi ako matulian tapos sasabihin mo yan? What the fuck ka ba? Mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi ko. Dahil nakita ko ang pagpula ng pisngi at tenga niya. Unti-unti siyang lumapit sa akin dalang sama at seryosong aura. Hindi ako umatras dahil matapang ako. Nang ilang dangkal na lang ang pagitan namin ay huminto siya, tsaka ako tinignan ng mariin. Bakla ang ka. Mataas pero paos na boses na sinabi niya. Nainis ako. Sa ting dalawa mas mukha kang bakla, sabi ko at itinulak siya. Sinasayang ko lang ang oras ko. Kapag ikaw na hospital, hinding-hindi kita tutulungan. Huling saad ko, bago siya iwan ng masama ang tingin sa akin. Putrages, na-stress ang gagwapuhan kong kalahating Espanyol.